Isa kang alamat, Pika! Hello, hello! Ito na naman si Boy Pickup, ang inyong paboritong Pinoy Flipper dito sa Australia. Ayan, so ito, papayta ko sa inyo, no? Ang ganda ng finds natin ngayon. So meron tayo pinuntahang bagong thrift shop dito sa suburb namin sa Australia, no? So bago siyang off shop. So pinunta natin kanina. So pero bago yan, so mag-reply muna tayo sa mga comments natin, ano, doon sa huling video. So ayon kay Exotic TV, ayan, keep it up kuya, nakaka-enjoy manood sa iyo. Pero sana next time kasama naman yung face mo po sa vlog, no? So may mga nagre-request na ng mga face reveal. Salamat sa comment mo, Exotic, no? Pero sa ngayon, konti pa lang naman yung nanonood ng mga video ko. So next time na tayo mag-face reveal. Tsaka honestly, no, so hindi pa ako nagpapayta ng mukha kasi medyo hirap pa ako mag-edit, no? So alam niyo naman, hindi naman ako magaling magsalita, no? So minsan pinapatungan ko lang yung iba kong mga videos. So hindi muna tayo naglalagay ng mukha, no? Kasi mahirap patungan kapag may kasama ng mukha. Pero salamat. So pupunta rin tayo dyan. Siguro kapag naka 150 subscribers na tayo, no? So magpapakita na tayo, face reveal na tayo. Siguro naman magaling na ako mag-video noon. Magaling na ako magsalita sa camera. Pero yan, so para dumami yan, mag-like at subscribe kayo, no? So huwag niyong kalimutan. Okay, so dito na tayo sa content natin ngayong araw. So sabi ko nga, ngayong araw may napuntahan tayo na bagong thrift store, no? Bagong bukas, bagong-bago, no? So unfortunately hindi ko siya na-videohan, no? So dahil syempre bago pa lang yung shop, so baka naiilang pa yung nagbebenta. Pero ang dami niyang nilagay doon na bago, no? So puro DVD ang nakuha natin ngayon. Tapos ang maganda dyan, hindi pa siya pinagpilian, no? So ako yung halos unang namakyaw ng mga paninda niya. Noong una nagtitingin-tingin lang ako ng mga DVD. So may mga nakuha ko pa isa-isa. Tapos bigla siya nag-alok, no? Sabi niya meron pa daw siyang mga nakatago na hindi pa niya nabebenta, hindi pa niya nalalagay dun sa stante. So ako pa lang yung unang makita nun. So in-offer niya, no? So, naglabas siya ng sobrang daming megabox. At hindi lang yun, no? Nung naubos ka na yung megabox, sabi niya meron pa dun sa taas, bagong hango pa, no? So bagong kuha lang daw nila, hindi pa nila na post or na-post. I mean, hindi pa nila na-display para ibenta, no? So pinahitan niya rin agad sa akin yon. Tapos syempre medyo opportunista tayo, no? So inuubos natin yung paninda niya, no? So ito siya ngayon. Yan. Puro DVD, no? So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga yan, no? So pero in essence, yung business na yon is para siyang recycling center. Parang ganoon yung motive nung store niya, no? So isa daw sa mga ginagawa niya is nag-clear out siya ng mga bahay na inabandona, no? Pag kunyari may namamatay, tapos kini-clear out nila yon, tapos binibenta nila, or kapag mayroong gusto magpa-dispose ng mga gamit, kinukuha nila, no? So nire-recycle nila. So yun, sabi ko nga, di ako nakapag-video unfortunately, pero sobrang tagal ko kasi dun sa store na yun. Wala na tayong ibang napuntahang thrift store. Siguro kalahating araw yung naubos ko dun kasi sobrang dami talaga nilang paninda. Tapos yung ibang mga paninda nila hindi ako familiar. So on the spot ako nag-research. Tapos maganda doon, binigyan niya ako ng corner. Sabi niya, mamili ka lang dyan ng gusto mo, no? So nagkaroon tayo ng privacy. Eka nga. So walang mga mapanuring na mga mata habang namimili tayo ng mga paninda nila, no? Ito mga to, kinuha ko kaninang umaga. Tapos, nung kahapon ng umaga. Tapos ngayon linggo na. So buong gabi ako nag-picture, nag-inspeksyon, nag-picture, naglinis at nilist sa eBay, no? So lahat to nakalista sa eBay. So tsaka ko lang binidyohan, no? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time. Pero sabi ko nga doon sa mga dati kong video, mas priority ko ngayon na mag-list sa eBay kasi mag-post ng content sa YouTube, no? So konti pa lang naman yung subscribers natin, eka nga. So prioritize ko talaga list sa eBay over mag-record ng video. So ngayon may time ako. So papayat ako sa inyo yung mga nakuha natin. So sariwang-sariwa pa to, no? So ilang oras pa lang ito nakalist sa eBay. So isa-isay natin. Okay, unahin natin yung mga box set. Ito, yan. Jag Commander's Collection. DVD box set yan. Complete series yan, no? Ayan. So yung mga kinukuha para natin is mga complete series. So yun na yung focus ko ngayon. So kung napapanood nyo ibang mga video ko,
Dati kumukuha ako ng mga incomplete series. Ngayon, nagko-concentrate na ako sa mga complete series. So ito yung una ko nakita, jug. So maganda rin yung presyo yan sa eBay. So lalagay ko na rin dyan. So mamaya ko nasasabihin kung magkano yung bili ko dito, no? Para may konti tayong suspense. Tsaka para panoorin nyo hanggang sa dulo. So ito, una natin nakuha, jug. Maganda yung bentahan sa eBay. Murang-mura natin nakuha. Tapos next naman ito, Dalziel and Pasqua. Oh ha? Yan, so complete series din yan. Ganda ng bentahan sa eBay. So kinuha natin. So ilang series to? 10 series, no? So, 10 series, 10 seasons. Yan, so complete seasons, complete series yan, no? So kinuha din natin yan. Tapos ito din, yan, no? Lewis. Oh, ha? So mabilisan na natin gawin to, no? Mainip kayo kasi puro DVD lang yung papakita ko. Pero ito, complete series din. Yan, maganda rin yung bentahan sa eBay. Lalagay ko yung mga comps dyan para may idea kayo kung magkano ko siya ibebenta, no? So, ganun kasi sa eBay, may kasama ding research yan. So, hindi lang basta-basta magpo-post ka kung magkano yung trip mong ibenta, no? So, ito pa, ibang mga box set. Ayan, no? Mother and Son. So, complete series din yan. No? So, ayos, di ba? So, complete series. Tsaka ini-inspection ko din yung condition niya habang nandun. So kasama ko yung parents ko, no? So sila yung nagtitingin kung maganda pa ba yung condition niya. So kapag makinis, so sila na yung nag-go ahead. Tapos syempre pag uwi namin dito, in-inspection ko siya ulit, no? For sanity check lang. Just to make sure na okay talaga yung condition, no? Tapos ito naman, no? Isa pang series, upstairs, downstairs. Complete series din niya kung nakikita nyo. Yan, no? Ang ganda rin yung bentahan sa eBay niyan. Nakita natin kanina. Ay, kahapon pala. Ito pa, oh. Judge John Deed. Oh, ha? Medyo mga kakaiba itong mga series na to, eh, no? Parang mga medyo luma. Mamaya explain ko kung anong klase yung mga DVD to, tsaka kung bakit ang mahal nila sa eBay. Tsaka, hindi kasi to yung mga pangkaraniwan na nakikita nyo sa mga Netflix, no? So, mga Australian series to. Australian or UK series. So, saktong-sakto kasi mabenta yan dito sa Australia, no? So, Judge John Deed yan. Maganda rin yung kitaan sa eBay niyan. So, ginawa natin. Tapos ito yata yung isa sa mga pinakamahal na box set na nakuha ko doon. Yan, The Wind in the Willows. Oh, ha? So complete series din yan. Wala akong idea kung ano to, no? So kung may idea kayo dun sa mga series pala, so mag-comment na lang kayo, no? Kasi itong mga to halos bago sa akin, kaya naubos talaga yung oras ko na i-research yung mga comps niya sa eBay, no? So ganun kasi sa eBay, kapag nagbebenta ka, hindi naman porket sikat na series siya is mabenta. Actually, most of the time, yung mga sikat na series sa Netflix, yun pa yung mga mahirap ibenta sa eBay, no? Kasi mostly available naman siya online sa mga streaming services, no? So itong mga ganito, ang tawag dito, out of print or OOP na mga DVDs. Kaya sobrang taas ng mga presyo niya, no? Sobrang rare. So mamaya may mga papakita ako sa inyo mga OOP na sobrang ganda ng mga comps sa eBay. Kaya kinuha ko siya, no? Sobrang worth it. Okay, so tabi muna natin to. Tapos ito naman, no? Paul Dark. O, ha? Complete series. Complete series siya, no? 1 to 5. Nakuha din natin, no? Ganda ng presyo. Actually, alam ko nabenta na to ngayon. Just a few hours pa lang after natin siyang list dito sa eBay. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Nabenta na siya. Ngayon pa lang. So ito lalagyan natin dun sa ating shipping department. Okay, so ito. Napwesto natin siya kasama ng ibang mga orders. Yan. So dito siya. Tapos ito rin pala yung iba nating nabenta. Pakita ko na din. CSI Miami. So isa to sa mga una kong nilist sa eBay. Sobrang tagal nito bago nabenta. Kaya na-realize ko magbebenta lang ako ng mga complete series, no? So yun. Ngayon lang siya nabenta after ilang months. So maganda rin yung presyo niyan. Tumubo tayo kahit paano. Tapos ito namang Sykes. Galing to dun sa garage sale na nakuha natin. So tubo-tubo na tayo dito, no? Nabawi na natin yung puhunan. So practically wala na tong wala na akong ginastos na puhunan dito, no? So ayos na siya agad. Tapos ito naman mga DVDs ulit, Pokemon. Yan, no? Nakuha ko to sa ibang garage sale naman, parang $1 lang yata bawat isa. So $3. Tapos itong mga cassette tape na nakuha ko sa Pilipinas. Kung sino subaybayan mo yung channel ko, ito yung mga nakuha ko dun sa bahay ng lola ko na namatay, no? Nung nandun ako. So clear out ko yung bahay nila. Tapos may mga nakita ko ng mga cassette tape na brand new pa.
Ayun, so mga sealed pa yan. So kinuha ko tapos binenta ko na. So salamat Lola. At ito'y dadagdag sa pondo natin, no. Yan. So magkasama yung bumili niyan, itong Pokemon tsaka itong mga cassette. So makakatipid tayo sa shipping dyan. So actually palitan natin yung kahon, no. Parang hindi at maliit yata. So anyway, yan na yun. Tapos ngayon din natapos yung auction natin, no, ng mga, ito naman, yan yung mga Pokemon cards. Ito personal collection ko to. So actually kaya ko to ginawang auction kasi wala akong idea kung magkano ko siya ibebenta. So medyo matrabaho kasi siya kung isa-isahin ko, no. Ayan, no. So mga actually personal collection ko to, hindi ko na maalala kung kailan ko nabili, pero nung kabataan ko pa to eh. So pina-auction ko to. So ngayon natapos na siya. 5 days ko siyang pina-auction. Kasama din syempre yung timing, no, kung kailan ko siya pina-auction. So sweldo ngayon, sweldo week. So syempre yung mga tao may pera. So ang ending eh maganda yung kinalabasan, no? Parang $175 yata na benta, no? So ayos, masaya na ako dun. Baka nagtataka kayo bakit puro DVD ang binibenta ko, no? Hindi lang DVD actually. So may mga sapatos din tayo dito na picture at na list ko na, no? So tsaka may mga video games, no? So meron pa itong mga ball, no? Mga sports memorabilia. So kung bago ka lang sa channel, ang ginagawa ko eh bumibili ako ng mga pangbenta sa mga thrift stores, garage sales, flea markets, mga op shops, no. So dito sa Australia kasi is maraming mga donation na stores. So binibenta nila yan for charity. Tapos binibenta ko sila sa eBay for profit, no. So itong YouTube channel na to, dinodocument ko yung journey natin sa eBay, no. Okay, so nasa sideline na tayo. So aside pa pala doon, ngayong araw kumuha din ako ng mga kahon. Yan, galing sa Bunnings naman yan. So kapag kasi binili mo to, yan. So pag binili mo pa yan sa mga tindahan, gagastos ka pa ng mga para sa shipping boxes. So mababawasan pa yung puhunan mo dyan, no? So ito, nakadiscover ako ng way. Libre lang yan sa Bunnings, no? So kunin mo lang doon. Actually masaya pa sila kapag kinukuha mo yung mga kahon nila, no? So yun, nakakalibre tayo sa mga shipping boxes natin. So nakakabawas din yan sa puhunan, no? So syempre pag libre, malaking bagay din yan, no? So masaya pa yung mga staff doon kapag kumukuha ka niyan kasi malaking big deal dito sa Australia yung pag-recycle, no? Okay, tuloy natin yung pagsasalansan. Okay, sunod naman to, yan, no? 1 foot in the grave. Oh ha, mga kakaibang series talaga yan, no? Mga hindi talaga naririnig eh. Pero ito complete series yan. So ni-research ko pa talaga, no? So maganda ibentahan sa eBay, kaya kinuha natin. Tapos ito pa isa pang box set. Ayan, as time goes by. Oh. Actually parang gusto ko rin panoorin itong mga series na to, no? Kasi sabi din na nagbebenta, yung mga classics daw talaga yung mga magaganda compared sa mga series ngayon, no? So siguro pag may time, try ko siya lang panoorin. Pero ito rin, mga box set na ganito yung hinahanap natin. So box set, ibig sabihin meron pa siyang sleeve na ganyan. So mas nakakataas ng value yan. Tapos syempre, pag complete series pa, no? So malaking bagay yan. Okay, nakaisang crate na tayo, no? Tabi na natin yan. Okay, ito naman. Yan. Everybody Loves Raymond. So HBO na series to, no? So complete series siya, no? Series 1, seasons 1 to 9. Yan, so kinuha natin. Hindi masyado maganda yung presyo sa eBay, pero sa presyo kasi nung na-deal natin dun sa op shop na yon, eh sulit naman kunin, no? So kikita pa rin tayo dito, no? So 9 na series yan. I mean 9 na seasons, no? So kompleto. Nauubusan ako ng space, nailabas ko na lahat. Ano pa ba meron dito? Bilisan na natin, sayang na oras nyo. Ayan, Pie in the Sky. Oh, maganda ring series yan. So complete series. Bigat. Next naman tong Foils War. Oh, ha? Ayan, oh. Magandang series din yan. So complete series yan. Tapos box set pa yung iba, no? So sobrang premium nung itsura niya, no? So pag pinitsura mo sa eBay, maganda yung kalalabasan yan. So pagdating naman sa mga series na ganyan, no? So pansin ko din maganda rin yung bentahan kapag mga Acorn yung studio niya, no? So kaya kinuha din natin itong Foils War. Tapos most na mga series na pinublish or ano ba tawag doon, pinroduce itong Acorn
Acorn na to is magaganda yung mga comps sa eBay. So siguro maganda yung mga series nila, no? So siguro maganda yung mga series nila kaya maganda yung mga comps. Tapos parang hindi ko to nakikita sa Netflix, no? So okay na okay din yung bentahan. Grabe, imagine nyo yung tinagal ko doon para makuha lahat ng complete series, no? So may yung iba kasi hiwa-hiwalay, no? So hindi siya instant na sa magkakatabi, no? So meron talaga na hinanap ko pa talaga kung nasan. So swerte tayo na nakita natin yung mga ibang seasons niya, no? So oh, tapos ito naman isa pa, oh, Death in Paradise. Oh, ha? So siguro itong mga series ito ngayon nyo lang naririnig, no? Oh, ha? So kung familiar kayo, mag-comment kayo, huwag kayo mahiya. So sabihin nyo rin sa akin kung may ma-recommend kayo sa mga series na to, no? So maganda rin to kasi complete series, no? Kaya kinuha natin. Tapos ito naman, Rich Man Poor Man. Oh, ha? Complete series din, no? So dalawa lang siya, no? Pero parang ayon sa nabasa ko, isa to sa mga unang UK na show sa America, no? So medyo may history din, no? So kinuha rin natin kasi maganda yung mga comps sa eBay. So although hindi ganun kalaki, no? So pasok pa rin naman dun sa gusto kong mangyari sa eBay. Tapos ito pa, oh, Keeping Up Appearances, complete series din yan. So bibilisan ko na. Oh, Father Brown, isang maliit lang pero complete series yan, no? So itong classic, parang luma yata to. Tapos ayan, George Gently. Oh, so again, Acorn. Acorn New Studio niya, no? So kaya maganda yung mga comps niya sa eBay. So ito complete series, no? 1 to 8, no? So 1 to 8 yan. So kinuha din natin. Ano pa ba meron dito? Oh, ito, DCI Banks. Oh yan, alam niyo yan. Oh, ha? Maganda rin yung series yan. So hindi ko alam kung maganda siyang series, sorry. Pero alam ko maganda yung benta niya sa eBay. Kaya kinuha na natin, no? Yan, kinuha natin yan. Oh, ha? Tapos ito, Inspector Linley Mysteries. Oh, ha? Oh. Yan din, maganda yung bentahan sa eBay. Tapos may mga mini series din tayo nakuha. Ito, Faulty Towers, dalawang kopya. Yung isa, brand new pa at sealed. Tapos ito, pre-owned na din, pero maganda pa yung condition niya, no? Tapos ito, Cain and Abel. Oh, mga mini series. Pero complete yan, kahit na mini series yan. Okay, dito na tayo sa main event. Ito na yung talagang sobrang mahal na nakita ko ng mga comps sa eBay. Tapos parang lumundag ako sa sobrang excitement. Kasi nagulat talaga ako magkano yung mga kuha niya, no? So unahin natin tong series na to. Yan. Last of the Summer Wine. Kung kita nyo, nahirapan akong lumiyad. Ayan. Last of the Summer Wine. Ayan, o. Ha? Complete series yan. 1 to 32. Oh, ha? Imagine mo. 32 na seasons. Grabe. Tapos nakuha natin ang kompleto doon. Ito, nakuha ko itong magkakatabi. So nagulat ako nung nakita ko yung comp sa eBay. Sobrang mahal niya kapag kompleto mo yung seasons, no? So, tapos ang maganda doon, konti lang yung nagbebenta nito na complete series. So, I imagine na saglit lang to, tapos may benta na agad, no? So, again, isa tong out of print na DVD, no? So, yung mga classics, I mean, not necessarily na classics, pero out of print or rare. Mga rare na yung classification nito, no? So, I think mga $350 yata yung bentahan nito sa eBay, no? So, nilist ko siya around that price. So, siguro mas mura para mabilis mawala, no? Pero amazing, di ba? Grabe. Teka, ibaba ko lang. Ayan. Diyan ka muna. Tapos lastly, ito yung pinakamahal. Ayan. Fast forward. Ngayon, sabi ko, naghahanap lang ako ng mga complete series, no? Ito, kinuha ko siya. Dalawang series. Bakit? Kasi would you believe, isa to sa mga out of print na DVDs na sobrang mahal ng comp sa eBay. So itong series 3 na to, kung di ako nang kakamali, umaabot ng $100. So ito lang single na DVD na to, no? $100 mga comp sa eBay. Tapos itong series 4, mga $200. So nakuha natin siya. So ibebenta natin siya magkasama. So ito nilist ko, I think around $300, no? So sana makuha sa ganung presyo. Pero again, sa sobrang mura ng puhunan natin, kung may tumawad man, hindi na ako manghihinayang, no? Pero ito, isa sa mga
bigate na series na nakuha natin. So although incomplete siya, pero alam ko pag complete yata nasa $650 yung comps na nakita ko sa eBay. Pero unfortunately dalawang seasons lang yung nakuha natin, no? Pero not bad pa rin, no? Okay, so doon na tayo sa pinakaantabayanan nyo kung magkano yung binahid ko dito sa mga TV series na yan, no? Ang dami, di ba? So complete series yan. So ang total na bill ko dun sa off shop kahapon, umabot ako ng $330 plus yata. So pero tumawad ako, sabi ko baka naman may discount ka, ang dami ko nang pinakyaw. So yun, so meron binigyan lang ng mga $303 no, total. So binilang ko yan isa-isa, so mga 150 plus na discs. So lumalabas ang bawat isang ganito is $2 lang, no? $2 lang yung binayad ko bawat isa. So sulit na sulit. Tapos sabi ko pa dun sa nagbebenta, kapag meron ka pang complete series, kontakin mo ako agad. So iniwan ko din dun yung number ko, so tatawagan niya agad tayo kapag meron siyang complete series, no? So tayo yung first pick niya. O di ba, ayos. So ganoon kasi pag nagbi-business so importante rin yung meron ka mga connections. So tapos hindi lang tayo nagfo-focus sa isa o dalawang op shop. So marami din tayong hinahanap ng mga garage sale, mga thrift stores, mga op shops sa ibang suburbs din, no? So nagkataon itong store na to, bagong bukas lang siya, tapos pinuntahan natin siya agad. Actually nakita ko lang siya sa marketplace, no? Tapos actually naglist lang siya ng mga DVDs for sale, tapos tinanong ko saan ka ba nakatira. Tapos siya na rin nag-open up na meron siyang bagong store dito sa area namin. Tapos in-invite niya ako na pumunta doon, no? So which looks like our lucky day, eka nga. So ito ang total value, feeling ko nasa kung mabibenta man lahat, no, on a lucky day, siguro mga more than $1,500, no. So yung ibang mga series dyan siguro mga around $40 to $60 yung ibang series na ordinary. Pero ang dami kasing series na complete na kapag binenta mo ay mahal, no. So malaking bagay yun sa business natin. So baka natatanong nyo, bakit puro DVD yung mga binibenta ko? So una kasi ang bilis kasi mabenta ng mga DVD sa eBay. So isa na yan sa mga legacy na technology, eka nga, no? So mga malapit nang ma-phase out. So ayan, so malapit na siyang ma-phase out, malapit na maubos. Marami mga collectors niyan, lalo na yung mga out of print na sabi ko kanina. So yun yung nagdadrive ng presyo niyan sa eBay, no. So medyo fortunate tayo kahit paano nitong weekend kasi ang dami natin nakuha ng DVD. So mabilis lang yung picturean, madali lang linisin, madali lang inspeksyonin, no. Tapos maganda naman yung selling rate ng mga DVDs natin, no. So malaking bagay yan sa business natin. So kung nanonood pa kayo ng channel nung mga video natin, so meron ako nakuha sa garage sale. Sobrang dami mga DVDs, no. So napicturean ko na lahat ng mga bundled na movies at complete series niya. So ito ang tinatawag sa eBay, death pile ang tawag dyan. So death pile, ibig sabihin mga dead stock, no. So hindi mo siya malist, ibig sabihin walang chance na mabenta mo siya. So malamang ito masa-sideline na naman. Masa-sideline na naman to kasi nagpo-focus tayo na ibenta itong mga complete series na to, no? So since na-list ko na lahat yan, so ito naman yung next na focus ko, no? So konti na lang yan, siguro mga 300 na movies na lang yan isa-isa na nirelease natin sa eBay. Ini-schedule natin daily, no? So kasi sabi ko, diba, yung strategy natin, papakita natin sa eBay na active yung store natin, no? So hindi lang magpo-post tayo pa isa-isa a week, every day mayroong pumapasok. Okay, yun na muna yung video natin ngayon. So magpapahinga muna ako, no? So gabi na, parang 11 o'clock na ng gabi, no? So kung nagustuhan nyo yung content natin ngayon, so pasensya na, wala tayong masyadong videos ng panguha natin, pero hopefully na ipakita ko naman yung mga hinaharap natin sa thrift store. Tapos kung gusto mo rin itong gawin dito sa Australia, pwede mo rin siyang gawin guide para kapag nakita mo siya sa thrift store, edi kunin mo na lang agad, no? Kasi alam mo na maganda yung benta niya sa eBay. Okay, so yun na lang muna, no? So huwag kalimutan, like and subscribe. So salamat sa lahat. So salamat sa mga nag-comment. Okay, see you next week. Bye-bye.